Hi, and how's it going, guys? So this is Jack Sikolagan and welcome back to my channel. Hold up. So for this video, it's been a while since I last uploaded. I think it's previously last year nung last na-upload ko. Pero ngayon, meron lang akong gustong i-share ulit at nagka-time ako para mag-unbox. So meron ako nito is yung lumang Nendoroid ng Good Smile Company, which I got from months ago. Yan, and ngayon lang ako nagka-interest ulit mag-unbox ng ganitong klase ng video, and gusto ko rin i-share sa inyo. But this is the Star Wars Nendoroid Good Smile Company, si Rey. Not many of you know, pero fan ako ng Star Wars. So yun, so itong Nendoroid na to, ito, yung gusto kong i-share sa inyo is inirelease siya nung June ng 2018. So medyo matagal na siya. Most of the Nendoroids ay are nagiging sticky when pagka sobrang tagal na nila or nakastuck sila sa humid na environment. So matagal ko rin itong hinanap before para mabili siya. Kasi medyo rare na siya nung pumasok ako sa hobby ng Nendoroid. And gusto ko lang i-share sa inyo yung unboxing experience nito. And yun, tara, and mag-unbox tayo. So ayun nga guys, so let's get to the unboxing ng Nendoroid na to. So this is the Nendoroid by Good Smile Company number 877, Star Wars, si Rey. Siya yung sa Force Awakens. If you guys are familiar with Star Wars series. So ito yung sa front niya, which is window type as always sa mga klase ng Nendoroid. Tapos sa top left niya is yung Good Smile Company na logo, then yung number niya, yung Japanese writing ng Nendoroid Company, then yung Rey in Japanese, tapos Rey in English. Tapos makikita nyo yung picture niya in circular. Review nyo din yung mga accessories and everything, yung contents na makukuha nyo dito sa Nendoroid na to. Then sa top flap is 877 Star Wars. Then dito sa left, yan, some posing na pwede nyong maging inspirasyon. Then sa right side, yung with lightsaber niya na mga poses. Then sa back side, yung Japanese as always, yung mga copy infringement rights niya. And yung Disney, of course. This is licensed from Disney. Kasi Star Wars is Disney. So yun, Good Smile Company. Yan. Kung gusto nyo makita, easy post nyo na lang. Sa bottom is another picture of Rey. Yan, 877. As well as one. So, sa tapas niya, syempre, meron yung circular na, what do you call this? Yung parang tape. And gamitan nyo lang siya ng cutter or anything. So, ayan. Pagka-open nyo, ayan, nakita nyo yung cardboard. Yung kanyang manual, yung mga instruction for accessories and parts niya. Then, yung plastic tray, which comes the Nendoroid. So, yun lang. Ngayon natin siya dyan. Then, ito siya. It comes with, siyempre, unahin muna natin yung mga accessories niya. Meron siyang interchangeable hands, which is this lightsaber. Yun. Then, meron din siyang extra faceplate na nakasmile siya or kita yung teeth niya. Yan. Plastic siya dito. Then, meron yung stand and some pegs for if in case na sira nyo. Ayan. Saber niya is isa lang pero dalawa yung effect. Meron yung singular. Ayan. Kulay blue. I think ito yata yung kay Obi-Wan. Hindi ko sure kung kay Obi-Wan kasi hindi na ako familiar sa lore ng Force Awakens. Yung in motion, in case na alam nyo. Yan yung effect na pwede nyong i-transfer dito sa hilt. Alisin nyo lang siya. Yan. Like so. Tapos pwede nyo na siyang palitan. Parang in motion. Ganun. So, tapos dito tayo sa main na figure, syempre, which is si Rey. Ayan.
to be honest, ito yung isa sa pinaka magandang Star Wars na Nendoroid para sa akin. Susunod lang si Princess Leia kasi yung pagka-build ng damit nito is sobrang pulido. Tapos ang dami niya kasing kung makikita nyo, ang dami niyang details, yung mga scopes. Yan. So, makikita nyo pati yung mga boots niya is nagagalaw. Yung joints, yan, yung pegs. So, isa talaga siya sa pinaka nagandahan akong Nendoroid na very poseable. Ayun, be careful lang ng onte kasi alam niyo naman ng Nendoroid, madalas matanggal yung mga parts and accessories nila. Pero they are worth it na bilhin. So, yun nga, yung faceplate niya is very nice. This is serious mode, yung faceplate na stock niya. Then, you can also move the hip dito, upper body, torso, yan. Pwede nyo siya ma-move ng slightly. Then, yung sa knees niya, of course, yan, na-move siya. Ankle joints ng paa, double, parehas. Both feet. Then yung sa kamay is itong kamay, yung sa arms niya to elbow. Then yung hand, syempre, ayan na 360. So yun lang, and ayun ko kasi isang faceplate lang yung meron sa kanya. Yun nga lang yung isang downside mo. So isang faceplate lang ang included sa Nendoroid na to. So I think hindi naman gaanong problem yun para sa akin. Kasi super angas ng itsura ni Rey dito sa Nendoroid na to. And as well, fan ako ng design ng costume niya sa Star Wars na to. Although maraming may ayaw ng Force Awakens, yeah, but gusto ko yung Nendoroid niya. So, I bought it. It's one of the grails now para sa ibang mga collectors. Kasi hindi sila nagre-release sometimes ng mga Star Wars again. Like, hindi siya parang yung mga anime na re-release lang sila ng re-release. So, yun, medyo mahirap na siyang hanapin ngayon nowadays. And dito sa likod niya yung peg hole, nabili ko lang siya around 2,700 and $55 or something. Kasama na yung shipping doon, so yun. Yun yung SRP ng Nendoroid na to. So, yun lamang included sa kanya. The Nendoroid na stock, isang faceplate, interchangeable hand, then yung lightsaber of course, tapos additional na swing effect. Yan. Then of course yung stand. Okay. Oops. Siyempre nalaglag yung peg. Kunin ko mamaya. So yun lang yung included. So yan. Let's have a closer look sa kanyang mga pwedeng poses. So, yun lamang for the review guys, no. Yeah. Pinakita ko na sa inyo mga poses na pwede or possibilities for Rey kasi napakaangas niya, ayan, no. O, di ba? So, unimaginable kung ano yung kaya niyong gawin. So, yeah. So, that's about it for the unboxing and review of Nendoroid by Good Smile Company of Rey from Force Awakens. So, yun lamang. And again, I would like to thank the people or sa mga viewers na it's been yeah, umabot kasi for a milestone yung channels for 3,000 subscribers. So yeah, may mga nanonood pa rin and nagtitingin sa mga reviews. So that's the main purpose of my videos, para makita nyo kung ano yung mga balak yung i-purchase sa mga in terms of collectibles, mga hobbies. So, alam ko may mga mas better pa sa akin gumawa ng video. Pero, yun, I just want to share some of my collection and my thoughts sa mga certain kind of things na mga kinukolekt ko. And, yeah, perspective na rin para kung
gusto nyo magdesisyon o magdidesisyon kayo na gusto nyong i-purchase for your future hobby. Yun. So again, if you have any questions or meron kayong mga gustong request, you can comment down below. And again, thank you for always watching, and like and subscribe. This is Yaxi Cool signing out.